masigabong palakpakan para sa ating Panginoon. At sabayan, pagsigaw ng Hallelujah! Binabati ko po kayo na pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ganun po, batiin nyo rin po yung mga katabi nyo, kamayan nyo. Sabihin nyo, pinagpala po sila ngayong gabi. Yan. Ganun din po yun sa online. Pinagpala po kayo kasi ngayon, nanonood po kayo ng online po natin. At may share button po dyan. Pakishare po ang ating video, itong ating live para mas marami pa po yung pagpalain. Mas maraming makapanood ng ating live at para talagang biyayaan sila at mabless pa po. Yan. Palakpakan ng ulas lahat. So bago tayo magsimula, sabayan niyo po ako sa munting panalangin na to. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito, O Lord God. Maraming salamat po sa pagkaloob ng gabing to, O Lord God, para papurihan ka, O Lord God, para dakilaan ka, O Lord God, ng bawat tao na nandito sa loob ng tahanan niyo, O Lord God. O Lord God, alam ko pong nakikita niyo ang bawat taong ito na inaalay po talaga lahat ng kanilang mga tinig, lahat ng kanilang pagmamahal sa iyo, O Lord God. Ikaw lang po ang madakila at mapurihan pasalamatan sa ngayong gabi, O Lord God. At ikaw lang po ang mangunat mag-guide sa bawat isa, O Lord God. Ito lang po ang aming samot-samot dalangin mula sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen! Handa natin ang mga ating puso at handa natin ang ating mga pinig para kantahin ito. Huwag niyo hayaan na hindi kayo magtaas ng kamay magpuri sa Panginoon. At huwag niyo hayaan kung tinubas si boses ng kumanta. You love me from the start. You never change. Through the highs and lows, as seasons come and go, you never fade. Day after day, your love will remain faithful and true. You are good. You are God with us. You're victorious. You are strong and mighty to save. For your word stands true. There is none like you. And when all else fades, you remain. When troubles come my way, you guide me to stay. Lead me, I pray. Wherever you will be, the great eternal King, now and always. Day after day, your love will remain faithful and true. You are good. You are God with us. You're victorious. You are
You are God with us, you're victorious, you are strong and mighty to save. For your word stands true, there is none like you, and when all else fails, you remain. You are God with us, you're victorious, you are strong and mighty to save. For your word stands true, there is none like you, and when all else fails, you remain. Amen and amen! Yes, oh Lord God, pag inawit tong kantang to, gusto ko lahat kayo, isa puso yung kantang to. Paburihan ng Panginoon at talagang ilabas yung boses nyo. Pag-awitin nyo talaga yung awit na to para sa Panginoon. Handa na ba kayong lahat? Amen! Go! Ano na yan? Stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. All around is the anthem of the Lord's renown is rising up. All around is the anthem of the Lord's renown, and together we sing. Everyone sing. Sabay-sabay tayo. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty.
dapat talagang ialay natin sa ating Panginoon dahil binigay niya yung pag-ibig eh. Binigay niya yung pag-ibig na siya si Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay noon para sa ating lahat. Walang katumbas ang pag-ibig na yon. Kaya, etong kantang to, isa puso natin, ialay natin sa Panginoon, dakilain siya, at talagang buksan natin yung mga bibig natin para awitan siya, kantahan siya, at itaas ang ating mga kamay para pakita natin yung pagpipraise natin sa Kanya at pagdakila natin sa Kanya. Amen po ba? Amen! Sa puso po natin lahat, okay? Hallelujah! Hallelujah, O Lord God, para sa iyo po itong awit na to. Over the mountain and sea, your river runs full of me, and I will always Lift up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 And all I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord, Lord God. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, sa pag-ibig na ibinigay niyo sa amin, O Lord God, sa lahat Yes, ng Lord. blessing, O Lord God. Ikaw lang po ang manguna sa bawat isa. Ikaw lang po ang manahan sa bawat isang dito, sa lahat ng tao nandito, Yes, O Lord. Lord God. Ikaw lang mapurihan, O Lord God. Ikaw lang ang madakila, O Lord God. Shadresh, sa lahat, O Lord God.
Yes, you, O Lord. Lord God. Thank you sa pag-ibig ko, Lord God. Thank you sa lahat, O Lord God. Thank you. Ito po, walang katumbas na pasasalamat sa pag-ibig na ibinigay niyo sa amin, O Lord God. Sa iyong anak na si Jesus, O Lord God, na namatay para sa amin, para itubos ang bawat kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa pag-guide sa amin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Walang katumbas at pasasalamat at papuri sa iyo, O Lord God. Ikaw lang po ang manguna, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God. Sa bawat puso ng bawat isa, O Lord God. Ikaw lang mag-praise, O Lord God. Yes, Lord. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, alam kong narito ka lang sa tabi namin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mga taong narito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong naglaan ng oras, Panginoon, upang makapakinig at makatanggap ng mga buhay mong salita, Panginoon. Panginoon, alam kong marami sa amin busy to sa trabaho, Panginoon, ngunit nakakadalo pa rin dito sa midweek service, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong ginagamit mo sa midweek service, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kalusugan, kalakasan, at kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang pastor namin, Panginoon, na gagamitin po ngayong gabi, Panginoon, upang ipahayag ang maganda mong salita at balita sa amin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa amin ngayon, Panginoon, ngayong gabi. Ikaw po ang mataas at madakila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Much. Praise. So, Nagulat ako, bigla akong kinalabot isa. so, good evening po, church. Sige po, palakpakan po mulit natin ang ating Panginoon. Come on, church, let's praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon dahil nagkatipon-tipon po ulit po tayo ngayong gabi. So, truly po, our Lord God is so good because He has blessed us po for today po. And sa kabilaman po ng iba't iba, sa kabilaman po ng iba't iba po nating schedules, commitment, and responsibility po for today, He has blessed us po for today. And so before anything else po, can we greet po muna the person po beside us? Pwede po ba nating sabihin sa mga katabi po natin na, mapalad ka, kapatid! Dahil nandito ka ngayong gabi. Ayan, praise God po. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. God has prepared something for you tonight. Amen. Apo, amen po. Praise God. So, for tonight po, let us open our Bible po to Hebrews 10, verses 23 to 25. So, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng ating Panginoon. So praise God po.
So para po mas maintindihan po natin ang Hebrews 10:23 to 25, we need po muna to look back kung ano po ba ang naging reason, kung ano pong naging purpose po kung bakit po ito nasulat. So back then po, the book of Hebrews po was written to Jewish believer who had already put their faith in our Lord Jesus Christ. So before po, however po, they were experiencing persecution, they were experiencing rejection, suffering, opposing because of their faith, and suffering po because of the societies po. So, ang pinaparating po dito, we were reminded po na huwag pong kaligtaan ng mga pagtitipon po. We were fairly reminded po na not to lose heart, not to give up, and not to neglect or abandon our fellowship. Ito pong ginagawa natin ito ang mga gawain po sa Panginoon po. So, dahil po dito po tayo lumalakas spiritually po. Just like po our body needs physical food po for us po to gain strength and nutrients, our physical bodies po, our physical life po also need the bread of life, the Word of God, which is our Lord Jesus Christ. It was said po by our Lord Jesus Christ in Matthew 4:4 that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. And it was also said po in Romans 10:17 that faith comes by hearing and hearing the word of God. So, mas lalo, ang ibig sabihin po nito, ang pananampalataya raw po ay mas lalong lumalalim at lumalago if ang mananampalataya po is patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. So, the question is po, paano po makakapakinig ang isang mananampalataya if he already rejected and abandoned the fellowship? So ganun po kaya ganun po natin pinapahalagahan ang fellowship po at itong mga gawain po sa Panginoon, because one of the reason din po is it was said po in 1 Peter 5:8 that Satan is like a roaring lion, is seeking for someone to devour, prose like a roaring lion seeking for someone to devour. It was also said po by Apostle John po in John 10:8 that the thief, referring to Satan, comes only to steal, to kill, and to destroy. Notice po that the process po na ang ginagawa niya. Una po, ginagawa niya, ninanakaw niya po ang salita sa atin. Then, he will kill it, then he will destroy it. Tsaka niya po ito sisirain at wawasakin. So, ganun na lamang po kahalaga ang mga pagtitipong ito po dahil dito po tayo lumalakas spiritually po. Kasi po sinabi din po ng ating Panginoon na hindi lang po dapat sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa Panginoon. And so that po, to conclude everything po, we were reminded po talaga not to neglect or abandon our fellowship dahil mahalaga po ang naidudulot nito sa ating spiritual life po. Dito po tayo nagkakaroon po ng faith that can never be shaken by the enemies or any storm that comes to our life dahil kung matatag po ang foundation natin, hindi po ito masisira ng kahit anong bagyo at sakunang ipadala ng kalaban sa atin. So, we are always reminded po not to neglect or to abandon our fellowship at ang mga gawain. Ito po ay sinasabi po ng Panginoon na pahalagahan po natin ito dahil sobrang halaga po. Dahil dito po tayo nabubusog. Ang salita po ng Diyos ay the bread of life. Ito po ay pagkain natin. Ito po ang nagbibigay lakas po sa atin. So, to God be all the glory po. To Him be all the praise and honor in the highest heaven. Hallelujah. Amen and amen. So, tinatawagan po si Pastor Steed po. Praise. Hallelujah. Grabe. Andyan pala si Cristel eh. Hallelujah. Nakita niyo po ang halaga nun? Salamat, Sister Frances. At dahil po doon sa kanyang senior, natutuwa po sa bawat isa. Alam niyo bang tayo po ng Wednesday ay talagang tayo. Hindi po kayo yung mga kukunti ang nandito pag Sunday, di ba? Di ba? Puro tayo Wednesday group. Palapakan natin ang Lord.
Come on! Hallelujah! At napansin ko, ang daming naboborn again. Wala pang araw ng Miyerkules na walang tumanggap na kasama nyo, tama? Tama? Oo. Sister ha, mamaya ha. Praise the Lord. O sige. Yun pong mga worker natin, tumayo at paupuin po itong mga bagong dating. Sige yan, praise the Lord. Mukhang ang ating midweek, tropang 33 ha. Tropang 33 ba itong dumarating? Sige, yan. Yan. Sino bang adjust. Oo. Adjust. Sa likod sila. Kayong dancer, kasi mamaya tatawagin kayo, di ba? Dito kayo. Ayan, adjust kayo. Ayan. Isama mo na yung taga 25. May electric pan dito, liliparin ka. Ayan. Yun. Adjust. Praise the Lord. Kunin mo yan. Sister, pwede mong pakibabayan sa gitara yung isa. Yan. Ingat lang ha, baka may babasagin dyan. Praise the Lord. Okay na, kasya na? Praise God. Cristel, okay ka mamaya? Sa benediction. Pwede po ba madinig dito ang palakpak natin sa ating Panginoong Amon Church? Hallelujah! Sa side na ito! Sa side na ito! May sigaw. Now listen, makinig pong mabuti ang bawat isa. Ngayon po ay meron po tayong Holy Communion. So gagawin po natin yan tuwing unang Wednesday ng bawat buwan. Ano po ang Holy Communion? Huwag po kayong mag-alala. Yan lang yun, no? May bread yan na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Now listen. At meron po diyang juice na nasa kupitang maliit na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong, makinig, ng ating Panginoong Jesucristo. Now, mamaya po, ipamimigay yan. Kukunin nyo po, hahawakan nyo yung juice na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesus at yung bread na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos po yung isa rito, yung magpe-pray para po sa bread, sabihin niya, matapos ang kanyang panalangin, hindi nyo pa po isusubo yun. Kasi yung nandito sa gitna, ay meron ding sasabihin, at sasabihin sa atin, sabay-sabay po nating kanin, okay? Ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon, saka po natin sabay-sabay yung kakainin. Tapos, pagkatapos noon, yung juice ang susunod, yung nasa sang side na to ay magpe-pray din. Ang matapos niya mag-pray, hindi po kagad natin iinumin yon. At sapagkat yung nasa gitna po muli, ay merong sasabihin, okay? At yung pong kanyang pagkukumand na sabay-sabay po nating inumin, saka po natin ito sabay-sabay iinumin. Ngayon, sa atin pong paghawak ng bread, ostya po yun, nais kong kapag ito'y pinagpe-pray, titigan nyo. Ito po ay sumisimbolo sa ginawa sa katawan ng Panginoon na nabugbog sa krus ng Kalbaryo. Sa mga latay ng ating Panginoong Yesus, tayo ay nagsigaling. Maintindihan po natin yan sa patuloy nating pagdalo sa atin pong gawain. Kaya ang sakit karamdaman, kung meron man kayo, sa patuloy niyong pagdalo ng ating service, mapapansin nyo na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inyong nadidinig, unti-unting naglalaho ang sakit karamdaman. Palapan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Yun po isang katotohanan. At yun namang Diyos na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Yesus, yun naman na naghugas ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya pag ito po'y pinagpepretititigan nyo, alalahanin nyo na sa lumabas na dugo sa ating Panginoong Hesus, walang natirang dugo sa katawan ng Panginoong Hesus, lahat yun nabubo hanggang sa siya'y mamatay doon sa krus. Yun po ang naghugas. Hindi tinakpan ng kasalanan natin, hindi lang tayo pinatawad, tayo ay hinugasan.
Ang isang maruming plato o damit o anumang marumi, pag hinugasan mo, ano nangyayari? Ang galing, di ba? Ano nangyayari pag hinugasan mo, anumang marumi? Anong nangyayari kapag hinugasan anumang marumi? Ibig sabihin, sa dugo ni Jesus, tayong lahat ay naging malinis. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Yun yung inaalala natin. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi ka pa, sa tingin mo ay hindi ka malinis, tingin mo lang yon. Kasi hindi naman ang pinag-uusapan doon yung katawan o yung isipan eh. Yung tunay na ikaw, yung iyong, tingin po kayo sa akin, yung iyong spirit. Tumingin po kayo sa akin, dito tingin. Yan, kaya iwasan po nating mag-ingay. Okay? Ang tingin ng Panginoon sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, mamaya i-share ni ano yan, inaasahan ko, ay tunay na nilinis ng Panginoon. At bago natin gawin ng Holy Communion, syempre kailangan mo nang tumanggap sa ating Panginoong Kristo na ililid po tayo ni Sister Jessa. Meron lamang po ako ilang salitang gustong sabihin sa inyo. Nakikita ko mga kabataang narito. Marahil, sa lugar na kinalalagyan nyo, parang ang tingin nyo ay walang improvement. O walang pag-asenso. Marahil sa surroundings na meron ka, nakikita mo na malabong maging magandang takbo ng buhay ko. Ipinararating ko sa iyo ngayon ang magandang balita. Kahit saan, nandoon ang Diyos. Palapakan natin ang Lord. Huwag kang ma-distract ng surroundings o ng mga taong nakapaligid. Focus your eyes on. Palapakan natin ang Lord. Yun lang ang kulang naman eh. Sister Jessa, alam mo ba yung awitin na yon? Heartache, broken people, ruined lives. That's why He died on Calvary. Ako na kumanta. Tula pala yung ginagawa ko. Your thoughts, si Jesus daw, ang ginawa niya ay yung mga broken pieces ng ating buhay ay ayusin niya. Pero alam mo kaibigan, kapatid, mga kabataan, maging nanay, at may ilang tatay dito. Ang magandang balita na ito ay hindi mahirap makamit sa buhay. Tulad na sinabi kanina, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang ikaw at ako yun. Dapat alam natin. Ngayon kung nakatutok tayo sa ating surroundings, wala nga tayong makikitang maganda. Tulad ng sinabi ko po minsan, ang tao'y naghahangad lagi na makaramdam siya ng pagmamahal. Makaramdam siya na siya ay importante. Ngunit kung yan ay sa tao mo hahanapin, mabibigo ka lang. Kasi ang tao, gaano ka man kamahal, gaano ka man kaimportante sa kanya, ang tao ay may hangganan. Amen? May hangganan ang kakayanan ng tao. May hangganan kung hanggang saan ka maunawaan, kaya nga minsan nagagalit sila. Amen? Pero ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na ang Panginoong Jesus na binigay ang kanyang buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 32. Meron bang maglalagay dyan? Wala. Meron? Maglalagay sa screen? Wala. Ayun, meron. Kung may Tagalog, okay lang. Kung may Tagalog po tayo, maganda po. Now, makinig po ang bawat isa. Kung kayo'y nasa tahanan lamang at hindi ka naka-online sa gawain ngayon, hindi mo ito maintindihan. Ngunit alam nyo ba ang kagandahan ng personal kaysa sa online? Mas maganda kung saan nangyayari yung kaganapan ay nandoon ka. Amen.
Ibang-iba ang karamdaman, ibang-iba ang unawa ng salita ng Diyos kapag nandun ka mismo sa kung saan ito'y nangyayari. Inuulit ko, hindi sa utak babagsak ang iyong nadidinig. Ang nadidinig mo ngayon papasok sa iyong puso. Kaya ang nararamdaman mo ay kalakihan ng Panginoon. Wow, ganun pala. Wow, may pag-asa pala. At lalaki ang pagkakakilala mo sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Romans, chapter 8, verse, nakalagay na ba? Romans chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak, kung ang anak daw ng Diyos, sarili niyang anak, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, alam niyo ipinagkait, mga bata, alam niyo ano? Hindi niya ipinagdamot. Okay? Okay? Naalala ko nung mga bata kami, pag umuwi ako ng probinsya sa Batangas, sa Nasugbu, pag may hingin ka doon sa isang pinsan mo, at ayaw kang bigyan, kumakain, ayaw kang bigyan, kasi uso pa ng mga prutas, nakukuha lang namin sa puno. Ang sasabihin mo, bawa ako yung humihingi, tayo ako bigyan, sabihin ko, ang damot mo naman. Ibig sabihin, ayaw niyang ibigay sa akin, amen? Na ipinagkakait, ang damot mo naman. Anong sagot naman nung nagdadamot sa tingin mo? Anong pwedeng isagot nung nagdadamot? Ha? Ito ang mga sagot nila, ang takaw mo kasi. Sa Lord, kahit kano karami kunin mo sa Kanya, hindi siya magkakait ng para sa iyo. Amen! Dahil kung ang sarili nga niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ibig sabihin, imbis na ipagkait, ang ginawa niya ibinigay para sa atin. Eh dapat natin palapakan siya. Sino ba ang karapat-dapat sa atin? Sino ba ang matino? Sino ba ang mabuti? Sino ba ang walang pagkakamali? Sino ba ang walang kasalanan? Meron ba? Wala. Actually, kung susundin natin ang 10 Commandments, sino nag-utos ng 10 Commandments o 10 utos? Sino? Ha? Ang Diyos. Tama? Thank you. Ang Diyos. Ilan yon? 10. Kung nagawa mo yung 9, ang galing mo, di ba? Nagawa mo yung 9, perfecto. Ngunit hindi mo nagawa yung isa. Sa tingin mo, nagkasala ka ba o hindi? Oo, di ba? Kasi iisa yung nagsabi eh. May kasalanan ka pa rin. Di ba? So ang tanong ko, sino bang di nagkasala? Wala. Lahat ay nagkasala. Lahat. Ngunit sa habag ng Diyos sa atin, kaya ibinigay si Jesus. Diyos na walang kasalanan, naging tao, nang sa ganon, sa kanyang pagiging tao, iligtas ang tao sa kanilang kapahamakan. Kaya nga may napako sa krus eh, ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo ang napako. At ganun talaga mangyayari, ngunit ang sabi ng Bible, imbis na ipagkait ng ama ang anak, ibinigay. Ano sa tingin nyo epekto nito? Kaayusan. Amen? Amen? Ikaw na lang inaantay, tanggapin mo siya. Ikaw na lang inaantay. Ang Diyos na ipanganak ng nagkatawang tao na ang Diyos. At naging tao 100% at bilang tao na ipako sa krus at namatay at muling nabuhay bilang Diyos. Nagawa na niyan, dapat niyang gawin. Tingnan mo ha, ito po ang sabi. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin. Tiyak! Ibig sabihin, tiyak na ibibigay din niya. Anong tawag doon? Package. Yung mga may binibili diyan, 'di ba? Pag bumili ka halimbawa ng cellphone, o anong bang mas madaling pag bumili ka ng cellphone, tinatanong natin, may kasama na bang ano bang tawag doon? Casing, hindi housing, dahil housing panahon namin noon sa Nokia eh. Wala nang housing ngayon eh, no? O noong panahon namin ang cellphone napapalitan ng housing. Oo, napapaganda pa namin 'yan. 'Di ba itatanong mo, meron na bang kasamang casing? Casing yan. Ibig sabihin, pag binili mo, package may kasama na. Tama? Tama? So, libre na yon. At minsan, may kasama pang ngiti nung nagtitinda. O, di ba panalo? Hindi kasi simangutan.
Ganon din ang Panginoon package. Nung ibinigay si Jesus, now listen carefully, nung ibinigay si Jesus, ito ang sabi. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, kinakausap niya tayo. Parang sinasabi sa'yo, tingnan mo ha, kung yung ang anak niya hindi ipinagkait ibinigay sa'yo Si Jesus na yun ha. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa'yo, tiyak, dahil na ibigay niya ang anak niya, sigurado na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Palapakan natin ang Lord. Kung nasa iyo si Jesus. Pag sinabing lahat, tama? Kasama ang kaayusan. Nasaan ka man, kasama ang katagumpayan. Kasama ang kapayapaan, kasama ang pag-ibig, pagmamahal, pag-uunawaan, respeto, ano at sino ka mang klaseng tao. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Alam niyo nagtatangi? Hindi mahalaga itong isa at itong isa hindi. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Matanda, mayaman, mahirap. Asan na yung mga lalaking nandito nung nakaraan? Wala ba ngayon? Ayun, nandun. Matanda o bata? May ngipin o? Wala. Ibig sabihin, wala sa itsura. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos. Wala. Ipinabahagi ko po ang magandang balitang ito para dun ka ma-focus, hindi sa negative. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa para maintindihan nyo ibig sabihin, madalas kasi ang tao o bata nagpo-focus sa wala siya Tingnan mo to ha. Merong tatlong magkakaklase. Tatlo sila. So dun sa eskwelahan nila, nagdala sila ng tagigisang kambing. Nagdala sila. Diba, hindi naman pwede sa eskulang kambing. Diba? Lalo na, elementary Etong may tatlong ito, siguro laging box, pabalik-balik, no? Sa school, tumanda na. So yung tatlong yun nagdala. At yung mga kambing, nilagyan nila ng malaking numero sa katawan. Nagdala sila, ilan sila? Nagdala sila ng tig? Ilan na lahat ang kambing? 3. Pinaglalagyan nila ng number. Yung isa, number. Di ba? Ang galing niya, di ba? Number. Yung una. Yung isa. Yun ang mali nyo. Nilagay nila number 1 sa isang kambing. Doon sa isa, number 2. Sa isa, number 4. 4 ang nilagay nila. 4. Makikita nyo aral. So ngayon, dala nila yun nung hapon hanggang sa gumabi na, umumaga, pasukan na yung mga bata. Yung kambing na ito mahahaba sungay Yung mga matatapag na kambing. So pagdating ngayon doon, andun na mga teacher na, pagpasok ng mga teacher sa, anong tawag doon sa room ng mga teacher? Faculty room. Alam niyo lahat, di ba? Kahit bata, faculty room. Pagdating nakita doon yung isang kambing na may number. Ano sa Tagalog ang 1? Di ba? 1, isa. Tagalog, isa. 1, Espanyol. Kung may isang puno, ilan ang bunga? Isa lang, isa nga puno Tinanong ko na nga Now, di nataranta ngayon yung mga teacher. Akala nila yun lang. Maya-maya, may dumarating na nagbabalita doon sa principal kasi, Ma'am Principal, meron pong isang kambing sa office nyo. Nakita nila ay number. Eto ngayon. So, hinuli nila yung number 1 na kambing, hinuli nila yung number 2 na kambing, at may isa pang lumitaw.
nasa field, nangahabol ng mga bata. Ang ginawa ng teacher o nung gwardya, hinuli rin, pinagsama-sama. Anong number yung isa? 4. Nag-announce ngayon ng teacher. Sabi niya, ito'y number 1. Ito'y number 2. Ito'y number 4. Nag-announce ang teacher. Para sa kapakanan ng mga bata, para hindi sila mapahamak, para ligtas sila. Hanggat hindi nakikita yung number 3. Walang pasok. Pinauwi ang mga bata. So maghapon silang naghanap. Ano nangyari? Wala silang makikita, di ba? So natakot sila, nataranta sila. Hindi natuto mga bata, pinauwi dahil sa hinahanap ay wala. Ganyan po madalas ang buhay ng isang tao, lalo na yung mga kabataan. Hinahanap yung wala, samantalang meron namang pagpapala. Palapakan natin ang Lord. Huwag mag-focus sa wala. Ang wala ay wala. Amen. Pero kung magiging mapagpasalamat tayo sa meron, alam nyo lang hindi marunong magpasalamat? Ito ang hindi marunong magpasalamat. Sundan nyo po ako, ha? Sundan nyo yung sasabihin ko. Kasi iniisip ko rin. May isang mayaman. Hindi, pakinggan nyo lang. May mayaman, napakayaman niya. At may nakita siyang nakakulong. Ang sabi nung napakayaman, salamat Panginoon, wala po ako sa kulungan. So marunong magpasalamat, di ba? Yung nasa kulungan, nabalitaan niya, yung kapitbahay nila, nasa ospital agaw buhay. Sabi nung nakakulong yun, ha? Nakakulong, sabi mo nakakulong. Nakakulong, ha? Sabi nung nakakulong, salamat po Panginoon, hindi po ako agaw buhay, hindi po ako patay. Amen? So pwede pa rin pala magpasalamat, mayaman, nakakulong. Yung nasa ospital naman, naagaw buhay na. Natinig niya, may nag-iiyakan sa tabi. Patay. Sabi nung agaw buhay, may pag-asa pa, 50-50, diba? Ibig sabihin, 50 kamatay, ang 50 pwedeng mabuhay. Amen? Hanggang may buhay, merong? Hanggang may buhay, buhay. Hanggang buhay may hininga. Okay, tama kayo, may pag-asa. Sabi nung agaw buhay, 50-50, sabi niya, salamat Panginoon. Buhay pa ako. Tama, hindi pa ako patay. So yung nag-aagaw buhay, pwede pa rin pala magpasalamat. Ano sabi nung namatay? Ha? Patay lang ang hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Palabakan natin ito, Panginoon. Ngunit ika'y buhay. Maraming dahilan para magpasalamat. Amen! Woo! Palabangan natin sabay-sabay ating dakilang Diyos. Amen! Nakuha niyo mga bata. Ano man ang surroundings mo, tulad ng mga taong yon, may dahilan para magpasalamat. Patay lang. Kayo na sumagot, di ba? Ang hindi makakapagpasalamat. Ngunit ikaw ay buhay na buhay. You are still kicking. At habang buhay, merong pag-asa. Alapakan natin ang Lord. Paano yun? Paano mangyayari lahat yan? Ito po ang sabi ng Jeremiah 29:11. May Tagalog ba tayo? O titinan ko po sa aking Biblia. Sinong may Bible dyan? Come on. Alam nyo ba nagkaroon ng katandem ang Block 25?
Ito, Block 33. Palapakan nga natin ang Lord. Pwede bang pakitayo lahat ng taga Block 33? Come on! At yung kasama ng taga, tayo. May paa kayo. Come on, okay, mahiya. Yan. Yan yung Block 33, ha? Palapakan natin ang Lord. Pakitayo ang tropang 25. Tayo! Palapakan natin. Pakitayo lahat ng naimbitahan. Tayo! Woo! Mas marami. Palapakan natin. Woo! Hallelujah! Alam mo na, Sister Jessa, ang gagawin mamaya. Ang tanong ko ito, may pag-asa ba ang buhay? Meron. Wag lang mali ang iisipin. Amen? Wag lang mali. Mag-isip ng ayos, wasto, at tama. Magiging ayos, wasto, tama lamang ang ating kaisipan kung ang salita ng Lord ay ating nauunawaan. Amen? Now, Jeremiah 29 verse 11. Alam ko kung papaano ko, mamaya yan. Ito muna, sige, wag mo nang alisin yan. Sa akin pong Bible, ito po ang nakasulat. Jeremiah o Jeremias, chapter 29. Pastor, paano ba magbasa ng Bible sa tagal natin pagsasama? Lagi tayong dumadalo. Matututunan niya yan. Magiging part na ng buhay niya yan. Ito po ang Jeremiah 29:11. Alam ko, ay ganun din pala, pareho. Alam ko kung papaano ko Tutuparin tutuparin ang mga plano ko, para sa kabutihan nyo, at hindi sa kasamaan nyo. you see, ang Diyos ang tutupad. Hindi si boyfriend. Amen? Hindi ko sinasabing masamang mag-boyfriend, ha? Lalo na't nasa 40 years old ka na, pwede na. Nagbilang ka agad yung 40 years old. Pastor, di 10 years old, 50 na siya, malapit na. Hindi ko sinasabing mali ang mag-girlfriend. Pero wag nyo na, saka na yun. Amen? Ang sabi ng Bible, ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano niya tutuparin yung kanyang pangako. Ang ibig sabihin, kung paano niya tutuparin yung kanyang salita. At yung kanyang sinabi tungkol sa'yo, yung kanyang pangako o yung kanyang sinabi, yung sinabi niya tungkol sa tao. Amen? Kanina nga nakita natin, hindi pinagkait ang ama, ang anak eh. Kundi kasama ng package lahat ng bagay. Lahat, pati pag-aaral. Pastor, pati yung pantuition ko, yes. May imposible ba sa Diyos? Ha? Wala. Hindi na kayo makasagot? Wala. Ito lang kasi ang problema. Mas naniniwala ang maraming tao sa kakayanan ni Satanas na paghirapin ang tao kaysa sa kakayanan ng Diyos na pagpalain yung tao. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi doon ka nakapokus eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, focus your eyes on Jesus. Sa Kanya mo i-focus kasi si Jesus pag-ibig. Kaya lang, kahit kabataan, mas malaki yung pananalig nila sa kakayanan ng demonyo na paghira na hindi siya makapag-aral. Mas mataas ba ang pangit na bagay kaysa sa magandang bagay? Ang sabi ng Bible, lahat ng maganda at maayos na kaloob ay galing sa Diyos. Galing sa taas, galing sa Diyos. Kaya niya. Huwag mong bigyang parangal si Satanas sa pamamagitan ng takot o pangamba na baka hindi ka makapag-aral. So what? Kung may isang beses hindi ka makapag-aral, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para may tumulong sa'yo. Tandaan mo yan. Palapakan natin ang Lord. Pastor, wala talaga kaming pera sa bahay. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para magpadala ng taong tutulong sa'yo. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng habang buhay. Ibig sabihin hanggang ngayon, ibibigyan ka ng
Pag-asa. Alapakan natin ang Lord. Ang pag-asa ay positive. Amen? Hindi passive, hindi negative. Ano yung passive? Pag hindi ko alam masagot sa algebra namin kung negative o positive, pinagsasama ko passive. Positive at negative. Pag hindi ko na maalam kung negative o positive, negative. Joke lang yun. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting. Palapakan natin ang Lord. Simple. Ibig sabihin sa Kanya mo hanapin ang iyong kagalakan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. Yang effort na ginagawa mo ngayon na dumalo at makinig, amen? Umawit, sumamba sa Lord, hindi actually talaga para sa Lord lang. Yan ay i-design ng Diyos. Siya nag-design ng gawain eh, amen? Para sa ikabubuti mo dahil madidinig mo ang kanyang plano. Palapakan natin ang Lord. Ikaw ang makikinabang! I know my thoughts, ang sabi ng King James Version, I know my thoughts and plans for you, plans for your welfare and not for your disaster, and plans to bring about the future you hope for, ang sabi ng ibang salin. At nung Tagalogin, ang sabi niya, alam niya kung paano niya tutuparin. Alam niya. Yung mga bago po ngayon, meron po ako mga sasabihing tao na matagal ng kapatiran sa church na ito. At yung ilan ay bago. Ngunit pinagpapala ng Lord. Nais ko po nga tawagan ng ilang narito na dati na bumaba, lumapit sa stage, huwag mahiya. Sabi ng Bible, kung magmamalaki ka, ipagmalaki mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen! Ang grumado o nag-aral na may mga with honors sa school. Akyat po dito sa stage. Akyat, dali. Bulsa ko na uli. Jobert, dali ka. Francis, dali ka. Jama. Oh. Sige, wag mahiya. Oh. Ito po mga dati nating kapatid, mga naunang youth sa inyo. Palapakan natin ng Lord sa kanilang buhay. Alam nyo bang, taga-Platway ka rin, di ba? Ikaw rin. Ikaw din. Ikaw din. Actually, dito nga siya sa likod, pag may umihing aso, baha. Ikaw, Platway din. Lahat sila taga-Platway na katulad mo, pero pinagpapala ng Lord. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah! Si Sir, college na. Ikaw, college na rin ba? Ito, college na rin. Ikaw? Pagpasok, grade 9. Ikaw? Grade 12. Alam pa natin na Lord. Pwede na kayo makaupo. Praise the Lord. Okay na. Nakuha niyo po? At marami po dyan talented, marunong na kumanta. Kaya ang gulat ko sa inyo kanina, no? Kinakanta nila yung kantang ano eh. Yung kanta yon? Yung pangatlo ba yon? Yung pangatlo, no title nun? I could sing of your love. Oh, di ba? So nakakakita na tayo ng mga grupong 33 na mga awit din. Palapan natin. Maghahanap din tayo ng marunong mag-organ, tumugtog sa inyo. Sino ang gustong matutong mag-organ? Sige, taas ang kamay. Okay? Okay, kasi pinagdidesisyonan ko. Siguro naman nanonood si Brother Odi. Si Brother Odi ay nagpalit ng organ. Okay? At yung organg luma, hello, tumingin po kayo sa akin, yung organ luma, yun ang ating paglalaruan. Manalangin po kayo mga gusto na matuto ng organ. Kasi meron na di ba? May gagamitin Baka hindi ko na, kasi wala rin namang gagamit doon sa pagbibigyan dapat. So, mas maigi na gamitin para makapag-practice mag-organ. Manalangin kayo na magtuturo ng organ. Kung libre lang sana ako na magtuturo
Libre tayo. Hindi ako marunong. Okay, just pray para sa magtuturo na mag-organ sa inyo. Okay? Pray for it. May organ na, palapakan natin ang Lord. Sa huli, nais ko ding sabihin sa inyo to. Huli na po ito. Matthew chapter 7. Mateo 7, verse 7. Ito po ang isa pang kung paano ang gagawin. Matthew 7. Pakinggan niyo po itong mabuti. Verse simula sa 24. Makinig po kayo, babasahin ko lang. Si Jesus ay nagkwento ng isang pangyayari. Makaka-relate po kayo rito. Ang sinumang nakikinig, now listen, pakinggan niyo pong mabuti. Ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong tao. Ang ginamit dito ay lalaki pero actually tao. Amen. Na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ang sino man daw tao na nakikinig, para makapakinig ka, ginawa ka bang robot na mapunta doon o nag-effort kang pumunta? Effort. So yung ginagawa mo ngayon ay isang step 1 na kagad. First base ka na. Uy, ginawa ko yun Ang sino mang nakikinig, ito ngayon ang dapat mong gawin bago ka pag-uwi mo. O araw-araw. At sumusunod sa aking mga sinasabi. Pag sinabing sumusunod sa sinabi ng Diyos, madalas maisip ng tao yung wag itong masama yun. Kapatid, matututunan mo lahat yan. Ang sinabing sumusunod, yung nag-a-apply ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi kanina, alam ko kung paano ko tutuparin. Dapat maniwala ka. Tama? Amen. Yun ang sumusunod. Marami kasing sinabi ng Lord. Actually, sabi ng Acts 20:32 salita ng Diyos na biyaya, di ba? Doon ka lalago. Salitang mararamdaman mo yung yapos ng Diyos. Salitang mararamdaman mo na mahalaga ka sa Diyos. Kasi ganun talaga ang ginawa. Imbis na ipagkait ang anak, ibinigay. Amen? Amen! Imbis, grabe. Imbis na ipagkait, binigay. Kapag ikaw raw ay nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi, sabi ng Panginoong Yesus, ay katulad ka ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas, sabi mo umulang malakas. Umulang malakas. At bumaha. At bumaha. Humampas ang malakas na hangin. Humampas ang malakas na hangin. Sa bahay. Sa bahay. Hindi ito nagiba. Hindi ito nagiba. Okay? Umulan ng malakas, bumaha, hinampas ng malakas na hangin. Yung tahanan niya, hindi nagiba. Ito po'y sumisimbolo, listen, sa buhay mo. Amen. Kapag daw ikaw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, may dumating mang bagyo sa buhay mo. Amen! Amen. Kasi hindi pwedeng hindi darating. Matanda o bata, may ngipin o wala, may bagyong dumarating sa kanya. Tama? Amen. Ang isang batang sanggol nga bakit sila umiiyak? Gugutom. Unang-una, Nagugutom. gutom. Problema niya yun. Hindi niya kayang gumawa ng pagkain niya. Tama? Tama. Pero may nagbibigay kagad ng gatas sa kanya. Maging batang bagong panganak, may problema. Walang exempted sa problema. Ngunit, ang taong nakikinig at nagsasagawa, anuman ang problemang dumating, bayuhin man ng hangin, umulan ng malakas, bumahaman, yun yung mga problemang dumating, ay hindi ito magigiba. Ngayon, ang sabi niya, ito rin. Ngunit, ang sinuman, matalino, mayaman, mahirap, mangmang, sinuman, ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod. Ibig sabihin, hindi niya pinananaligan. Amen? Hindi niya ini-apply sa buhay niya. Again, hindi ito tungkol sa magagawa mong
maganda o pangit. Bakit ka ba naligtas? Di ba dahil sa kabutihan ng Lord? Papunta tayo sa kaayusan. Pero para mapunta ka sa kaayusan, kinakailangang panaligan mo ang kanyang kabutihan. Tama? Dahil kung hindi, ang tingin mo lagi, galit ang Diyos sa'yo. Amen? At kahit kailan, ang Diyos ay hindi nagalit sa kanyang mga anak. Tinutuwid niya, ikinokorek niya, amen? Amen? Pinapalo niya, pero hindi niya parurusahan. Sapagkat si Jesus nga, amen, ang pinarusahan alang-alang sa atin. Amen? Si Jesus ang pinarusahan. Pinarusahan na si Jesus eh. Ngunit, ang sino man nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Ibig sabihin, kung yung salita ng Lord, hindi mo i-apply. Ano ang sabi kanina? Mahal ka ng Diyos. Ano sabi kanina? Alam ng Diyos kung paano tutuparin ang kanyang mga sinabi para sa iyo o plano. Amen? Dalhin mo yon. Ano man ang makitang negative, ang sinasabi ng iyong puso o ang sinasabi ng iyong bibig, ang pinananaligan mo, alam ng Diyos. Bawa, pangit ang nangyari, di ba? Ang sasabihin mo, alam ng Diyos kung paano niya tutuparin ang magandang plano niya sa akin. Palapakan natin ang Lord. Yun yung nagsasagawa. Itinuro natin minsan, I am very confident of this very thing that He who began a good work in you shall perform it until the day of our Lord Jesus Christ. Ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa iyo, kukumpletuhin niya yan. Ano yung magandang bagay na simulan niya sa iyo? Yung kaligtasan mo. Palapakan natin ang Lord. Woo! Kumpleto yan. Nang umulan ng malakas, yung taong nakinig pero hindi nanalig. Umulan ng malakas. At bumaha. Bumaha. At humampas sa malakas na hangin. Di ba ganun din yung problema nung isa? Pero hindi natinag, hindi nawasak. Ngunit umulan na malakas, bumuhat, humampas sa malakas na hangin, sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ano ang pagkakaiba? Same problem. Yung isa nagsagawa, nanalig, amen? Amen? Yung isa, ayaw manalig. Ang tanging tagumpay o pundasyon mo para ikay maging matatag sa buhay ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi lamang sa tinapay, yes, palapang po natin ang Lord. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Last, huling-huli na po ito sa ngayon, awit 119. Ang pupuntiryahin ko po ay ang kabataan sa awit 119 na to. Verse 9. Awit 119. 119 verse 9. Woohoo! Pakibasa! Sino may mic dyan? O, so, lahat-lahat, saka yung may mic. 1, 2, go! Napapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay. Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Palapakan natin ang Lord. Hindi dahil salbahe kapitbahay, hindi dahil mapanganib ang kapaligiran. Mamuhay, amen, sa salita ng Lord. Amen. Mapapanatili mong, yung malinis dito, matagumpay din eh. Amen. Maayos. Lalo na ang mga bata, kayang-kaya ng Lord, tuparin ang kanyang sinabi. Amen. Panaligan mo ito. Minsan papalapakan natin ang Lord. At inaanyayahan po natin si sister para po sa pagtanggap sa ating Panginoon. Praise the Lord. Na napakahalaga. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Itaas nga po ang kamay ng mga may natutunan ngayong gabi. Amen. Naniniwala ako na lahat po tayo ay may natutunan. And gusto ko lang po i-congratulate muna ang bawat isa for allowing yourself na hindi sayangin ang oras mo sa pagpunta mo dito sa ating midweek service. Lalo na sa mga kabataan na tumugon sa invitation ng kanilang mga kaibigan. I know, one day, pasasalamatan nyo sila dahil hinalaw or sila ang ginamit na instrumento ng Diyos para tanggapin mo ang Panginoon sa buhay. Mapalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Dati ko naman itong ginagawa pero hindi alam ng iba. Nakikita niyo si sister?
Magkano sweldo? Okay lang? Hindi, daw ko na sabihin. Malaki po kinikita nito ngayon. Pero alam nyo ba, na nung una silang magpunta dito na makinig din ng salita ng Lord, alam nyo po ba trabaho nila? Maliit na bata ka pa lang din nun, no? Sabi mo kung nung trabaho ng magulang mo nun. Nangangalakal po. Nangangalakal. Inabot nyo ba yung basurahan dito sa tabi nung yung wala pa yung Oo. Makikita mo dun, iba yung ang nangangalakal, ibig sabihin talaga pumupunta sa tambak ng basura at naghahanap ng pwedeng ibenta. Ay, dyan yung nanay niya, pakitayo ka, sister. Lumipas ang ilang taon, salamat po, sister, hindi nagsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos at pag-apply. Eto si sister ngayon, masaya-masaya sa Lord at nagpapagamit sa Lord at may mga pamangkin na nga to na hindi naghihirap. Actually, isa rito, halika. Ito yung isa, oh. Yan, oh. Yan. Yan. O, di ba ang ganda pala pa natin ng Lord? Asan pa? Isang pamangkin mo dyan? Wala na? Nag-iisa. Sige, sister. Baka maging artista ka pa eh. To God be all the highest glory po. Hallelujah. And syempre po, gusto ko pong mag-share ng onte sa shinare ni Pastor. Na isa sa mga life verse ko po ito eh. Jeremiah 29:11. Alam ng Panginoon ang planuhin mo. Even Adam and Eve, bago sila ginawa ng Panginoon, ginawa niya lahat or inuna niyang gawin ang lahat ng kakailanganin nila. So, all you need to do is not to worry. Kasi ang Panginoon, binigay niya na, ginawa niya na lahat ng kailangan niyang gawin. Ang kailangan mo lang gawin ay panampalatayanan, paniwalaan ang salita niya, at of course, i-apply ito sa buhay mo. So, gusto ko lang po i-share ang Romans 10 verse 9 para sa ating mga youth na ngayon pa lamang tatanggap sa ating Panginoon. Tulad nga ng shinare ni Pastor, before, yun po yung work ng mama ko and I'm proud of it. Inalis ng Panginoon ng mama ko doon. Hinayaan namin siyang kumilos sa buhay namin. And I'm standing firm here. Anumang bagyo, anumang malakas na hangin yung bumato sa buhay namin or dumating sa buhay namin, naniniwala or nandirito pa rin kami tumatayo at nagpapakalakas sa pananampalataya sa salita ng Panginoon. Sino pa po ba ditong hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Or, sige po, okay lang po, hindi nyo sagutin or hindi nyo itaas ang kamay nyo. Basta ang mahalaga kapag po ginawa natin yung panalangin mamaya, ang gusto ko pong gawin nyo, ipikit nyo ang mata nyo, sabayan nyo lang po yung sasabihin ko, buong puso. Yes po. Buong puso nyo pong ang ibigkas or sabihin, palabasin sa bibig nyo yung mga panalangin na sasabihin natin. Pero gusto ko pong basahin yung Romans 10 verse 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Palakpakan naman po natin ang salita ng Panginoon. Di ba po napakasimple ng pinapagawa ng Diyos sa Kanyang salita? Kung gusto mo ng kaligtasan, yung kaligtasan, isang salita pero napakadaming freebies kumbaga. Naligtas ka na, nagkaroon ka ng pag-ibig, nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkaroon ka ng kaligayahan, nagkaroon ka ng family dahil magkakaroon ka ng church, magkakaroon ka ng mga kaloob at magagamit ka ng Panginoon. Diba? Sobrang daming bagay na ma-experience mo or matatanggap mo sa simpleng pagtanggap sa Panginoon. And sinabi ko man simple pero hindi simple yung desisyon na gagawin mo na to. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong tumayo. Hallelujah. Ipikit po natin ang ating mga mata, brothers and sisters. Sabayan natin sila sa panalangin na ito. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay patungong langit. Especially ikaw, kapatid. Kung naghahanap ka ba ng kapayapaan, kung nasa kadiliman ka pa sa mga oras na to, after this prayer, believe that you are safe. You are saved Amen. by the Lord God. Matagal lang tinapos ng Panginoon. Hallelujah. Ang kagalingan ay nasa sayo na sa mga oras na tatanggapin mong panalangin na to. Kagalingang physical, emotional, kagalingang financial, kagalingang spiritual. Tayong lahat ay pumikit. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Hallelujah. Ang bugtong na anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako na namatay siya para sa akin.
nananalig ako na namatay siya para sa akin. At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako na si Jesus Nananalig ako na si Jesus ay buhay ngayon ay buhay ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Ipinapahayag ko Sa sa pamamagitan ng aking bibig pamamagitan ng aking bibig na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ako ngayon ipinanganak ng muli. At ako ngayon pinanganak ng muli Hallelujah. Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. Ako ngayon anak na ng Diyos. Ako ngayon anak na ng Diyos At may buhay na walang hanggan. at may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon At mas makapangyarihan at mas pakapangyarihan ang siyang nananahan sa akin. ang siyang nananahan sa akin Kaysa sa siyang nananahan kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad sa kaalaman Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay. ng aking bagong buhay Kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Amen. Amen! Congratulations, everyone! And pwede po bang tayong lahat ay pumikit at ituon natin ang ating mga kamay patungong langit at ipanalangin ang ating mga bagong kapatid na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang Diyos na buhay, tagapagligtas. Hallelujah. Lord God, we praise you, Lord God. May you be glorified, Lord God, this night, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, kung gaano karami ang mga puso ng bawat anak mong nandirito sa gabing to, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na inihanda mo ng magagandang planuhin, Lord God, sa kanila, sa bawat isa. At ang mga salitang, Panginoon, na itinanim mo sa kanila ngayong gabi, Lord God, ay alam namin, Lord God, na magagamit nila, Panginoon, sa kanilang bagong buhay na lalakaran, Lord God. You are greater, Lord God, greater than who is in the world, Lord God. At alam namin, Lord God, na ang liwanag, Panginoon, ay nasa kanila na, Panginoon. Patuloy po kayong manahan sa buhay nila, Panginoon. Patuloy kang maparangalan, Panginoon, sa anumang gagawin nila, Lord God. At, Panginoon, i-aim po, Panginoon, nawa nila or pangarapin nila, Panginoon, na mas lumalim pa, Panginoon, sa salita mo, Lord God. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na hindi lang itong araw ng Wednesday namin sila makakasama. Bagkus marami pang araw, Lord God, na darating, Lord God. Sama-sama kaming lalago. Sama-sama kaming makakaranas, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na tanging sa iyo lamang nanggagaling, Lord God. Pinupuri ka namin, Lord, dinadakila. Ibinabalik namin ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa iyong pangalan. Thus we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, sister. Praise the Lord. Pakihawak mo na, dito na yung mic, sige. Okay, dadako po tayo sa ating Holy Communion. Ito po ay mahalaga. Hindi ko lamang po maituturo sa ngayon, makinig pong lahat, ngunit lahat po tayo ay karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na hapunan. Dahil sa tinanggap natin na ating Panginoong Jesus. Ngayon, pwede po bang pakiayos yan dito? Yan. Ikaw muna, sir. Yan. Salamat, sir. Yan. Dapat nandito ka pala, ha, pag Miyerkules, ha? Yan. So, may tatawagin po tayong apat. Sila po ang magse-serve niyan. Ito pong nasa lalagyang ito ay bread or ostya. Ito po, narito ay bread or ostya. Ito naman po ay juice. Ito po ay sumisimpulo sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay kakainin natin mamaya, hindi ibababad sa dila na pag dumikit sa ngalangala, may kasalanan ka daw. Hindi po totoo yun. Tinubos ka na ni Jesus. Ito namang juice, ito na may naghugas na ating kasalanan, iniinom yan. Meron po akong tip sa inyo. Sa pag-inom po niya, maliit lang kasi yan, ha? Huwag mong sisipsipin kasi pwede kang masamid. Okay? Kasi maliit. Ang pag-inom niyan, pag ganun mo, huwag mo sisipin. Alam mo na uminom, di ba? Ganon. Okay? Okay? So, may magdadala po sa atin, ibibigay sa inyo, hahawakan nyo lang yan. Okay? Saka,
ibibigay sa inyong command mamaya kung kailan iinumin at kung kailan kakainin. Okay? So praise the Lord. Asan na yung ating mga tawag dito? Tambourine dancer. Asan kayo? Tayo. Dito kayong apat. Nakita nyo mga batang maliit, marunong mag-serve sa Lord. Palabangan natin ating Panginoon. Hallelujah. O dito kayo. Yan. Yan. Hindi. Okay na. Okay yan. Yan. Ngayon, tinatawagan po natin si Sister, sino ba? Job, hindi, nandiyan na pala si Sister, galing ng school. Salamat sa Panginoon, Lika, Sister. Sister Roslyn. Yan. At si Sister Cristel naka-assign, Alika. Oo. Sino ba naka-assign sa bread? Ikaw. So, dito ka sa kaliwa. Cristel, ikaw ang naka-assign sa... Syra, sorry. Pasensya na, Cristel, ha? Okay? Yan. Ganun ka ng konti doon, sister. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang alam ko, may aawit Meron ba? Kayong dalawa? Okay, oh. Ito po ay mag-girlfriend at mag-boyfriend. So, hindi bawal, ha? Pero nasa tamang edad. Ito, 38 na to Ayan. Ayan, okay? Okay, sandali pag sinimulang ipamigay saka Okay, na alam na So intayin nyo lang yung mga juice at bread. Huwag nyong kakainin at iinumin kagad, okay? Okay, basta mamaya pag sinabing sabay-sabay po natin kanin, yung tinapay, pwede mong biyakin at nguyain, Hindi totoo yung sinasabing huwag mo nguyain. Nguyain mo. Kasi kainin Hindi naman sinabing sipsipin Okay? Okay, so sister, Jessa, please pray sa lahat ng gagamitin ng Lord. Pati sa aawit. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko. We praise you, Lord God, this night, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa unang Miyerkules ng buwan ng June, Lord God. Ikaw ang mapapurihan, Lord God, maparangalan, Panginoon, para po sa aming Holy Communion sa gabing to, Lord God. Lord, we praise you, Lord God, sa buhay po ng inyong mga gagamitin sa gabing to, Lord God, mula po sa aming Pastor June, Panginoon, kay Sister Roselyn, Panginoon, Sister Syra, Lord God, sa mga aawit at tutugtog po, Lord God, na si Sam, Panginoon, at ang kanyang girlfriend na si Gabby, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa mga maglilingkod or magsiserve, Lord God, ng tinapay at ng juice, Lord God, na si Sophia, si Ashera, si Shekinah, Lord, at si Zoe, Lord God. Lord, we know, Lord God, you have wonderful plans for them, Lord God. At sa ganun din pong mga kapatid namin, Lord God, na tatanggap, Panginoon, ng tinapay at ng Diyos, Panginoon, sa gabing to, Lord God. Lord, salamat, Lord, 2,000 years ago, Panginoon, ang mga itong tatanggapin namin, Lord God, ay simbolo, Panginoon, ng bagay na ginawa mo sa amin, Lord God. Matagal na panahon, Lord God, pero nagpapasalamat kami, Lord God, sa kagalingan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin at kaligtasan, Panginoon. We glorify your name, Lord. Yes, Lord, we glorify your name, Lord, sa juice, Panginoon, at sa tinapay, Panginoon, na amin pong tatanggapin sa gabing to, Lord God. Ito ay mga simbolo, Panginoon, na tatanggapin namin, Lord God. Pero alam namin, Panginoon, na hindi lang to basta juice at tinapay, Panginoon. Ito ay magsisilbing symbolism, Lord God, ng kagalingan, Panginoon, na tinanggap namin, Lord God, simula nang tanggapin ka namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Tinataas ka namin, dinadakila, Panginoon, ang pangalan mo, Lord God, sa gabing to. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kunin nyo na.
Jesus, my Savior, how there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power of majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Siguraduhin po nating meron lahat. Shout to the Lord, all the earth. Meron pa, meron. Meron, marami. Mountains bow down, Sister, yan. seas will roar at the sound Hintay lamang po nating mabigyang lahat. of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever Konti lang, sister. I stand. Okay na yan. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Yan, marami pa pong wala, pakiabutan. Siguraduhin pong meron kayo lahat. Kung wala po, humingi kayo sa ating taga-serve.
Sige, tagigisa lang naman ang kuha. Pakibigyan. Ayan. Okay na? Praise the Lord. Okay na dyan sa taas? Bread na lang, okay na? Kompleto na dyan? O, sino pa po ang walang bread? Kompleto kayo, marami pa pong bread dito. Marami pa. Sino ang walang bread? Okay, sinong wala? Francis, ano mo na nga. Ayan. Pakitaas ang kamay na walang bread. Pakitaas ang kamay. O wala naman pala. Sino walang bread? Wala na. Okay na, kompleto na. Merong isang wala dyan? O meron daw isa-isa, merong isang wala. Isa lang, sister, para mabilis. Yan. Huwag mong hawakan. Praise the Lord. Hallelujah. Kompleto na rin kayo? May juice kayo dyan? Ayun na, tag-isa kayo. Salamat. Praise the Lord. Ihanda po natin ang sarili. Pakitaas nyo po ang mga ostya na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoon. Yan yung nabayubay. Tingnan nyo siya na parang nakadikit lahat dyan ng uri ng sakit karamdaman. Sister, please. Sound check, sound. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging ang mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo sa Kalbaryo para sa ikapagpapatawad sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Yesus. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan. Upang kami maituring mong mga anak, inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluhati ng iyong pangalan. Habang patuloy naming ipinapapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Yung po ang sabi ng Panginoong Yesus. Sapagkat tuwing kakain kayo
ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Naalala namin, pinagdiwang, at tinanggap, pinanaligan at pinanampalatayanan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ang mga dugo mong ito ang siyang luminis sa lahat ng aming kasalanan at naging karapat-dapat ang bawat isa dahil tinanggap ka namin, Panginoong Kristo. Kami ngayon nabubuhay ng may kabanalang nang mumula sa iyo. Salamat po sa iyong katawan, Panginoong Jesus. Inalala namin ngayon at aming pinanaligan, pinanampalatayanan at inaangkin ang kagalingan na ginawa mo para sa amin sapagkat sa iyong mga latay kami nagsigaling. Kaya inihahayag ko, tanggapin ng bawat isa ang kalinisan at kagalingan ng inyong mga pisikal na katawan. In Jesus' name, Amen and Amen. Pangalan ng Lord. So, victory na tayo. Tama? Tama? Tama ba? Opo. Hallelujah. Akyat na po rito, Music Min. Ngayon lamang po tayo mas mahaba kasi meron po tayong Holy Communion. Pagpalain ng Lord ang lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Matapos po ang ating awitin, may benediction din. O nga pala, paalala, habang umaakit ang mga music team. Paalala, tumingin po sa akin lahat. Wala po munang aalis mamaya pagkatapos ng benediction. Itong gitnang ito, ang uupo, yung mga tambourine dancer at saka yung mga tumugtog. Nadinig ako? Tumugtog at mawit itong gitna. Kayo mananatili dyan. Dito uupo yung at pipicturan po tayo. Amen? Papadala po natin sa Dutch Entertainment. Hindi nyo alam yun no? Hindi nyo na inabot. Praise the Lord! Yan. Hinaya yan. Hinaya. Mic check, sound check. Sound check. Inayaan ko po ang lahat na tumayo. Nan. Pinagpala po ba ang lahat? Amen! Hallelujah, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. So, inaanyayahan ko po kayo ulit sa ating midweek service po na gaganapin next week. At meron din po tayong Sunday service na ginaganap tuwing 9 a.m. hanggang 11 a.m. ng Sunday po. Yan. And meron din po kaming youth fellowship na ginaganap naman po sa oras ng 4 p.m. tuwing linggo po yan. And prayer meeting sa tuwing Tuesday sa tuwing 4 p.m. po. And meron din po kaming children ministry tuwing Sunday 10 a.m. po, ginaganap po yung children ministry. Kapag free kayo, pwede po kayo, welcome po kayo na umattend po sa mga gawain po na yon. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Handa na po natin ating mga puso. At ikaw talaga, ilabas ang mga boses at umawit para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Defender of this heart, you love me from the start. You never change. Through the highs and lows, as seasons come and go, you never fail. Day after day, your love will remain. 'Cause 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 'c
troubles come my way, your guidance to stay. Lead me, I pray. Forever you will be the great eternal King, now and always. Taas po natin ating mga kamay. Day after day, your love will remain. Faithful and true, you are good. You are God with us, you're victorious. You are strong and mighty to save. For your word stands true, there is none like you. And when all else fades, you remain. You are victorious, you are strong and mighty to save. For your word stands true, there is none like you. And when all else fades, you remain. You are God with us, you're victorious. You are strong and mighty to save. For your word stands true, there is none like you. And when all else fades, you remain. Hallelujah, O Lord God. Ikaw lang po pasalamatan na purihin ngayon, O Lord God. Na-bless po ba tayong... Low po. Sound check. Na-bless po ba tayong lahat? Itaas po nating lahat ang ating kamay. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan na siyang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, sumainyong lahat ang Panginoon, sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen.